Nagpositibo nga sa isang substance si Justin Brownlee, pero ayon nga sa POC chairman ay may medication nga na iniinom si Justin Brownlee dahil na rin sa kagagaling nga lang nito sa operasyon noong August, at may mga gamot nga siya na iniinom kagaya na lamang ng pain reliever at iba pa na pwedeng may substance nga na pinagbabawal sa standards naman ng Asian Games. Yun yung nakikita ng Philippine Olympic chairman na dahilan at pwedeng nanggaling sa gamot ni Justin Brownlee ang substance. Na yung medical issue nga, kaya galing sa injury siya. So baka may nainom lang or whatever pain reliever na may component na gano'n. Ako nga, nagpapahid nga ako ng ointment ganun din product So hindi naman maaapektuhan ang gold medal ng Gilas dahil na rin sa isang player lang ang nagpositibo at posible na mula nga sa gamot dahil kagagaling nga lang sa surgery ni Justin Brownlee at kailangan talaga ng mga pain relievers, lalong-lalo na kung isa kang atleta na talagang gumagalaw ng husto o palaging napapwersa ang iyong katawan. Ayon nga sa rules ng Asian Games ay madidisqualified lamang ang gold medal ng Gilas. Ito ay kung mahigit sa 2 players ang nagpositibo sa test. May isa pang sample na hinihintay ang Gilas at kung positibo nga si Justin Brownlee sa kanyang B sample ay pwedeng masuspinde si Justin Brownlee ng 2 taon, pero iaapila naman ng Gilas ang kanyang kalagayan at posible na mapababa nila ito ng 1 buwan hanggang sa 3 buwan. Hindi naman ganon kagrabe ang kaso ni Justin Brownlee dahil nga sa kulungan nga sana ang bagsak niya kung talagang ipinagbabawal na gamot ang nakita sa kanyang sample, pero mukhang galing nga ito sa isang klase ng pain reliever o gamot na kanyang iniinom para sa kanyang kalusugan. Sa atin pa rin ang gold medal at talo pa rin ng China. Mukhang hindi naman pababayaan ng Gilas, SBP at Philippine Olympic Committee itong si Justin Brownlee at mas bibigyan nila ng linaw ang pagiging positibo niya at aapila nga ang mga ito para walang ban o suspension na magaganap o kung hindi naman kaya ay minimum lamang ang matatanggap niyang suspension sa paglalaro ng basketball. Ngayong araw naman ay mapapanood natin sina Carl Tamayo, Kai Sotto at AG Edu sa Japan B1B League at sa kanila muna ang atensyon natin dahil na rin sa inirepresenta nila ang Pilipinas at mga Pilipino sa Japan B1B League. Sa 3 players na ito ay nangunguna si Carl Tamayo at ang Ryokyu Golden Kings na merong record na 2 wins at 0 losses. Isang magandang simula para sa mga defending champions. Maganda ang simula ni Carl Tamayo sa kanilang first 2 games at may average kaagad ito na 10 points, 7.5 rebounds at 1 assist. Binibigyan na nga ng Ryokyu Golden Kings ang 6'7 forward na si Carl Tamayo ng mahabang playing time at nagiging maganda naman ang kanyang performance o laro. Makakalaban ng Ryokyu Golden Kings ang Sun Rockers Shibuya na meron namang 0 wins at 2 losses. Kung base sa record ang basihan ay nakakalamang ang Ryokyu Golden Kings. Mas lalo pang lumakas ang team ng Ryokyu Golden Kings dahil na rin sa kung mapapansin natin ay nandyan pa rin sina Jack Cooley at Allen Durham at kapansin-pansin rin ang isang player na bagong lipat sa Ryokyu Golden Kings at ito nga ay si Vic Law. Mas lumakas pa ang team ng Ryokyu Golden Kings ngayon at malaki ang chance nila na maging ang back-to-back champion at posibleng sila ulit ang magkampiyon ngayong 2023-2024 season. Dito naman tayo sa Toyama Grausas ni AG Edu at 0 wins, 2 losses nga ang kanilang simula, pero kapansin-pansin ang average ni AG Edu na 8 points at 9.5 rebounds na kung saan malapit-lapit nga ito sa double-double. Makakalaban nila ang malakas na team ng Nagasaki Velka at marami silang malalakas na players na makakalaban naman ni AG Edu kagaya na lamang ng dating kakampi ni Jordan Clarkson sa Utah Jazz na si Jarrell Brantley. At maganda-ganda rin ang panimulang record nila na merong 2 wins at 0 losses. Masusubukan ang laro ni AG Edu laban sa di-kalibring manlalaro na nasa NBA level pa rin ang galawan. Makikita ka natin kung paano pipigilan ni AG Edu ang isang Jarrell Brantley sa loob ng paint. Japan B-League pa rin tayo at ang isa pang player na gustong makita ng mga Filipino basketball fans ay itong si Kai Sotto. Matagal-tagal rin na hindi nga natin napanood itong si Kai at sumailalim nga ito sa recovery ng kanyang injury at ngayon ay malapit na ulit na maglaro nga itong si Kai Sotto para sa team ng Hiroshima Dragonflies. Makakalaban ng Hiroshima Dragonflies ang Saga Ballooners na merong 0 wins at 2 losses at kaparehas ito ng record ng Hiroshima Dragonflies. Hindi nga nakapaglaro si Kai Sotto sa first 2 games ng Hiroshima Dragonflies dahil na rin sa nagpapagaling pa ito sa kanyang injury. At ngayong araw ay makikita natin kung maglalaro na ba ito o hindi. Kailangan na ng Hiroshima itong si Kai Sotto sa loob ng paint nang sa ganon ay hindi rin mahirapan itong si Kelly Blackshear. Nagiging mas maganda ang laro ng Hiroshima Dragonflies kapag merong isang Kai sa loob ng paint dahil na rin sa hindi nga gaanong nahihirapan si Kelly Blackshear sa depensa at sa pagkuha ng mga rebound dahil na rin sa merong isang Kai Sotto na kanya namang nakakatulungan sa loob ng paint mapa-offense man o defense. Balik tayo kay Justin Brownlee at mananatili nga ang gold medal sa Gilas at hinihintay naman ngayon ang resulta ng kanyang test sa sample B at sana nga ay magnegatibo ito
dito nang sa ganun ay maiwasan niya ang suspension o anumang parusa na ibibigay nga sa kanya bilang isang basketball player. Duda rin tayo sa proseso ng Asian Games dahil na rin sa bakit ngayong tapos na ang laro sa basketball at nakuha nga ng Gilas ang gold medal at saka naman lumalabas nga ang resulta ng test. Ang normal naman na proseso ay test muna bago nga maglaro ang isang player at kita naman natin na ganito ang proseso sa kahit na anumang sports, mapaboxing man, MMA at iba pa. Pero dito sa Asian Games, lalong-lalo na sa basketball ay laro muna bago ang resulta ng test. May sapat na oras ang Asian Games Committee para matest ang mga samples bago magsimula ang mga laro dahil na rin sa alos nandun na nga ang lahat ng mga players ilang araw bago magsimula ang mga laro. Kaya naman parang imposible talaga na pagkatapos ng laro bago lumalabas ang ganitong issue kung saan talo nga ang China. Malinis naman ang test result ng ibang players natin kaya naman mananatili sa Gilas ang gold medal. Sa kaso naman ni Justin Brownlee ay titignan nga nila ng mabuti kung bibigyan ba nila ng suspension o hindi ang player na ito, lalong-lalo nga kung galing nga sa gamot ang substance para sa kanyang kalusugan, recovery o pain reliever na kanyang ininom.